Naman po yung gawin nito, bigla po huminto yan o delikadong ginagawa ni tropa. Nag-slow down yung truck, check natin agad yung side mirror sa kaliwa. Abot siya ng 4.4 million views. Wala silang helmet. Okay ba rito walang helmet? Simple lang, tapos yung ulo natin agad ang tumama. Tapos wala man lang pong protection. Yari po tayo dyan. Gano'n nga ba tayo dapat kadalas tumingin sa mga side mirror natin mga katropa? Kadalasan kasi, di ba, tumitingin lang tayo sa side mirror pagka yung tayo ay mag-overtake at tayo ay liliko sa kaliwa o di kaya sa kanan. Pero ako, para sa akin mga katropa, madalas po akong tumingin sa side mirror. Kahit na ano po yung gawin kong attempt, gagawin kong action habang nagmumotor, lagi po ako nagbabase sa aking side mirror, sa kaliwa tsaka sa kanan. Para sa akin po, yung harapan, even na po yan, nakikita na po natin yung harapan natin, di ba? Minto, umandar tayo, nakikita na po natin yung ating harapan. Ating likuran, yung ating gilid, medyo may mag-iba po dito sa harapan natin, hindi po natin nakikita. Babase po ako mga katropa sa magiging galaw ko dito rin sa kaliwa at saka sa kanan. Halimbawa mga katropa, umaandar po tayo ng ganito. Ito yung mga nasa unahan natin. Ano man po yung gawin nito, bigla po huminto yan, automatic yan. Pag hinto ko, check ko rin po yung aking side mirror sa kaliwa at saka sa kanan. Para alam ko po yung sitwasyon ng mga sasakyan dito sa bandang likuran ko. Lalabas pong ganyan, titingin agad ako sa side mirror sa kanan para alam ko kung ano po sitwasyon doon sa kanan. Andar ko uli, check naman uli ng kaliwa na side mirror. Lalo na sa mga gantong highway na mga katropa, kadalasan iba-iba po ng bilis dito. Alalay tayo side mirror, alam natin kung meron pong mga nasa likod. Delikadong ginagawa ni tropa. Pagka medyo nagpapantay kasi yung dalawang magkasabay, hindi natin alam kasi kung anong gagawin po niyan. Mahirap pong sumingit sa gitna. Yun ay gagawin natin, kailangan natin malampasan pareho yung dalawang sakyan na magkasabay halos. Ito yung mga sinasabi ko mga katropa, yung bigla pong may mga nakapark dito. Kaya yung pag-overtake po natin sa kanan, lagi po natin yung do-double check. Yung bigla ka mag-overtake sa kanan nang hindi mo nakikita kung ano yung sitwasyon po doon sa pupuntahan mo. Nag-i-slow down yung truck, check natin agad yung side mirror sa kaliwa, ganun din sa kanan, para alam po natin yung next step natin na gagawin, paano tayo aandar. Sakali na nagminor yung truck, bigla po meron sa kaliwa natin na mabilis pala o matulin, pwede natin pagbigyan na muna yon kung i-check natin yung side mirror natin para makita natin yung sitwasyon doon sa bandang likuran natin. Pag gaganto naman maluwag mga katropa, nakaalalay lang tayo sa side mirror, lalo na kung wala naman tayong balak mag-overtake dito sa nasa unahan natin, para lang makita natin yung mga sasakyan sa tingkabilang side natin. Kaliwa ko meron pong kotse, sa kanan ko ay may motor. Ganun pa rin mga katropa, pag nandito tayo sa mga gantong highway, kahit sabihin natin wala po masyadong sakyan, kailangan alalay pa rin po tayo ng pagmamotor. Hindi natin alam kung ano po mga pwedeng mangyari, para yung pagpreno po natin hindi tayo masyadong mahirapan. Yun ang sinasabi ko, makipot yung daan tapos biglang sisingit. Kahit sabi mong maluwag yung daan, double check mo muna, lalo na kung paliko yung dadaanan mo. Babalik tayo mga katropa sa side mirror. Tandaan po natin mga katropa na ang ating mga side mirror, yan po yung pinaka mata natin sa likuran, para makita natin yung mga sitwasyon ng mga sasakyan bandang likuran natin. Pero pwede pa rin naman tayo lumingon para mas makasiguro tayo. Pagdating naman dito sa U-turn mga katropa, kailangan bigayan system din po tayo rito. Dahil wala naman pong stoplight dito, pagka ikaw nag-U-turn, pakiramdam na lang yan. Lagi mong titignan talaga yung side mirror mo sa gawin ng kanan. Kaya para sa akin, napaka-importante po ng side mirror. Sana lagi po natin gamitin to dahil ito yung magiging basihan natin mga katropa sa lahat po ng andar natin pagka tayo nagmumotor. Lahat po ng galaw natin, sana lagi natin masilip to. Huwag natin baliwalayin yung ating mga side mirror. Dahil sabi ko nga kanina, ito po yung pinakamata natin sa likod. Ito po yung magsisilbing signal kung ano yung pwede natin gawin pag nakita natin yung sitwasyon sa bandang likuran natin. Kaya bawat galaw natin, bawat andar po natin, paggagamit natin ay motor, kahit sa mga 4 wheels, lagi po natin titignan yung side mirror mga katropa. Galiin natin mga katropa na gamitin lagi yung ating mga side mirror. Malamang 80% pwede po tayo madisgrasya mga katropa kung hindi natin gagamitan ng side mirror kada kilos natin sa pagmumotor natin o kahit sa 4 wheels. Ang ating mga side mirror mga katropa ng ating mga motor bilang rider ay hindi lang to isang basta palamuti lang na ating mga motor. Ito yung pinaka nagsisilbing mata
ng ating mga motor, mga katropa. Yung mata natin ay nandito sa harapan para makita yung harapan. Ang mga side mirror naman ang nagsisilbi pong mata para sa ating likuran. Alright? Kaya wag natin baliwalain, mga katropa, ang paggamit po ng side mirror. Isa po ito sa pinaka-importante na part ng ating motor. Ito po yung mata ng ating motor sa likuran. Nandito po tayo ngayon, mga katropa, sa Taguig. Bandang Hagunay na yata ito, mga katropa. Fisher Valley College Incorporated, 11-18. Labasan na po ng mga estudyante. Nakahinto tayo rito dahil traffic. 2 lane lang po dito. Medyo makipot lang po talaga yung kalye dito. Paano tayo makakalabas dito? Paano tayo makakabante unti-unti since makipot po talaga yung kalye? Pwede naman tayong bumaybay dito sa kanan. Basta siguraduhin natin na nakahinto po talaga yung mga sakyan. Try natin, mga katropa. Dahan-dahan lang po talaga tayo at make sure lang po na hindi po umaandar talaga yung nasa harapan natin. So ayan. So diretso na tayo. May ginagawa rin dito na konting part ng kalye, o kaya pala nagta-traffic siya. So lalo na po siguro itong maya-maya pa ng konti. Dito nga po yung na-tsempohan natin na laking truck. Kung napanood nyo po yung video natin na ito, mga katropa, ayan yung paano kung may malaking truck sa harapan mo. Kailang upload na po ko yan, talaga pong nag-viral po yung ating video na yan, mga katropa. Unang upload ko po niyan is umabot siya ng 4.4 million views. Nung nire-upload ko po siya uli ay umabot naman siya ng 1.1 million. Pangatlo po ay 2.1 million views yata yun. So banda rito yun, mga katropa itong lugar na to. Na-tsempo po natin na traffic po talaga dito noon. Nandito nga yung malaking truck. Kung paano tayo makakaiwas doon sa truck, paano ang gagawin natin pag gaganong nasa likuran tayo ng malaking truck sa mga ganito kaliit na kalye. Hop, nasobrahan si ate. Wala silang helmet. Okay ba rito walang helmet? Hindi sinisit Oo, yun gumamit pa rin po tayo ng helmet. Yung kaligtasan po natin na nakasalalay dyan, lalo na pag may maangkas tayo mga bata. Mahirap po kasi pagka nasemple lang tapos yung ulo natin agad ang tumama, tapos wala man lang pong protection. Yari po tayo dyan. Walang madaan ng sidewalk yung mga estudyante rito dahil nga medyo makipot yung daan. So ayan wala nga silang mga helmet. Pero advice ko lang po, kung sakali man na sa bawat lugar po ninyo hindi naman po ganun kahigpit, hindi gaano hinuhuli o sinisita yung hindi pagsusuot ng helmet, sana yung pang sarili na lang po natin na kapakanan. Isipin po natin na yung helmet po yung pinaka napaka-importante po na suot na isang nagmomotor o kahit e-bike po yung dala nyo. Dapat naka-helmet po talaga tayo. Kasi yan po yung talagang magliligtas po sa atin in case na may mangyari na hindi maganda talaga. Kasi kadalasan yung ulo po natin ang talagang una-unang tumatama sa atin pagka tayo ay nasemplang, pagka tayo natumba. Depende pa po kung saan tayo babagsak, kung saan tayo mapapabagok. Halimbawa, ganon. Paano kung mga gutter na ganyan, mga katropa? Tapos wala pong takip yung ulo natin. Naku po, grabe po yun. Ito na yung pinaka-traffic dito, mga katropa, pagka yung talagang labasan na ng mga estudyante. So may mga nakapark din dito. Ayun pa nandun Ginagamit nila pang service, mga estudyante sa kabila nakapark. Makipot na po yung kalye, doon pa nakapark din yung mga e-bike nila. Eto si ate, malamang waiting din siya sa kanyang estudyante. Naku po, si kuya walang helmet. Kahit saan pwede sila mag-park dito Up. Tawid. Alala ko lang po yung helmet dahil ayun nga, inapon ako. Yung iba po rito is walang suot na helmet talaga. Ayun gaya na may bata pang kasama. Nakakatakot po yun, lalo na't may kasama kayong bata. Bigyan po natin ng atensyon yung mga ganung bagay. Kaligtasan po nakasalalay sa atin doon, lalo na kung may angkas pa tayo. May ginagawa kasi dito Paalala ko lang po uli, mga katropa, na napakahalaga pong gumamit ng helmet. Yan po yung pinakamagliligtas po sa atin pagdating sa disgrasya talaga. Ano man po yung mangyari, kahit na papano may protection po yung ating mga ulo. Kaya sana wag po natin kalimutan gumamit ng helmet, mga katropa. Dami estudyante labasan Wow, sarap. Yun
Marami po talagang e-trike dito mga katropa. Kaya makikita nyo maraming namamasada rito ng mga e-trike. Kaliwa na po tayo dito. Marami po talagang pumapasada na e-trike dito po sa kahabaan ng kalye. Dito sa may Taguig. Dito yan sa may Hagonoy mga katropa. Pang service po nila sa mga estudyante. Labas na po tayo rito sa may C6. Ingat po tayong lahat at syempre ares po sa inyo mga katropa.